Ay, magandang araw sa ating lahat, sa mga subscriber, followers ni Agrinihan. Welcome po dito sa ating WPU Trade and Innovation Expo. I'm Engineer Herbert Hugo from WPU. Akin pong papakita sa inyo yung mga research, machineries na nagawa po sa atin dito, locally, sa Western Philippines University. Nandito po ang biomass shredder. So, ginagamit po pang shred ng mga, for example, yung mga puno ng saging, mga damo, at mga maliliit na sanga, at gagawing compost, magiging pataba sa lupa. So, yun po yung purpose po nito ng machine na to. At meron din po tayo ditong young coconut splitter. So, kailangan nito sa tourism, lalo na sa may mga nagtitinda ng mga buko. So, ilalagay lang yung buko po dito, tapos i-split yan, mabibiyak, tapos may sasahurin dito ng yung kanyang sabaw. So, may pangsahod po dito. Yan po yung ginagamit po natin, pambiyak ng buko. Okay. So, meron po. Pagkatapos po noon na mabiyak, saka po kakayurin. So, mano-mano na po. Yan. So, ito po, meron tayong banana chipper. At meron tayong, kung makikita niyo yung banana chipper is, merong tinatawag na lateral, yung pahaba. At yung isa ay yung pabilog, yung saging. Okay, dalawa po yung pagkat nito, dalawa. So, meron dito yung, pag dito, pahaba naman yung kanyang output. Pag dito yung chips na magagawa is medyo pabilog. So, yun po yung ating banana chipper na ngayon ay patok din sa market po natin dito sa Palawan. Another thing, meron po tayong another machine dito, yung pineapple leaf decorticator. Ang purpose po nito, gusto nating ma-address yung, di ba po yung maraming tanim na pinya sa Batarasa, sa South. So, ang napapakinabangan na po yung bunga. So, natatapon na yung mga dahon. So, ginawa po natin, meron tayong machine na yung dahon, yung fiber niyan is napaka-premium yung fiber niyan, 'di ba? Yung mga pinya cloth na ginagamit natin sa barong. So, dito isasalang yung dahon para makuha yung mga fibers na yon at mataas yung value ng fibers na nakukuha sa pinya. Yan po. So, dito po tayo. Meron po tayo ditong calamansi juice extractor. So, sa mga nagbi-business ng concentrated calamansi juice, so ilalagay lang po natin, maghihiwalay yung juice saka yung sapal niya. So, yan po yung pinaka-purpose niya. Sa atin, marami na din gumagawa ng ganun, di ba? Pero mano-mano, kadalasan na pinipiga yung calamansi. So, meron tayo dito sa WPU na locally made na calamansi juice extractor. Ito po, meron naman tayong isang machine dito to address yung rice hull na yung waste na makikita natin sa daanan, sinusunog lang, 'di ba? Na naaabo lang. So, nag-device tayo, actually marami ding gumagawa nito. So, gumawa tayo ng isang rice hull stove na ang gamit niyan ay yung ipa. So ngayon, hindi na matatapon yung ipa at magagamit natin at take note, blue flame yung labas nito, parang gasol yung lumalabas na apoy po dito. So, ito po ay medyo large scale, medyo mas malaki sa mga homemade lang. Kasi usually maliit lang sa homemade, di ba? Isang tangke. Ito, dalawang tangke po ito na iikot mo pag naubos na, ikot mo yung isa, sasalinan mo yung isa, may isa na naman natutuloy ng apoy. So, continuous yung magiging luto mo. So, yun yung mangyayari. At meron po tayong green mussel shell crusher. So, yun po ay yung shell ng tahong. Na kung makikita natin, parang wala siyang market value, di ba? Kasi pag kain ng tahong, itatapon mo na lang. So, kumakalat lang dyan kadalasan sa tabi-tabi. So ngayon, meron tayong solution dyan. Ang gamit nito, i-pulverize yung shell ng tahong
pagkatapos nun ay ito ay ginagamit na pampataba sa lupa or soil conditioner na tinatawag na yung lime or yung apog. Yan. Yan yung ginagamit sa pang-condition ng lupa sa mga acidic usually. So, yun po. Mapapakinabangan na po natin yung mga tahong o yung shells ng tahong na hindi nagagamit. Aside sa tahong, sir, kahit anong shell pwede? Opo, pwede po kasi basta yung hindi siya yung sobrang kapal kasi yung design niya is for shell lang ng tahong na medyo manipis. So, pwede po nating isa lang dyan. Yan po. Calcium carbonate? Calcium carbonate. Yan po yung pinaka nun. Meron po tayong cassava grater and presser. Ito naman po ay, kung mapapansin natin, ang traditional na ginagawa natin is gagadgarin natin, di ba? Sa plain sheet, papakuin natin yun. Tapos gagadgarin natin ng mano-mano, yun yung kamote. Tapos pipigain natin sa kulambo. Yun yung traditional. So ngayon, meron tayong panggadgad. Pag balatan ng kamote, lalagay lang po natin dito, gagadgarin siya, tapos pipigain, lalabas po yung katas po dito at dito yung sapal. So meron ka ng ready-made o ready na pang cassava cake, suman, yun. Commercial para paramihan. Maramihan po. Medyo kanito, large scale yung kanyang kani. At saka hindi rin ka na mapapagod sa pagpiga at saka paggadgad. So, yun po. So, dito po tayo sa kabila. At dito po ito po ay para siyang series ng mga machine or process ng charcoal briquetting system. Hindi po namin nadala yung mauna sanang machine na yung tinatawag nating carbonizer. So, merong carbonizer na yung panggawa ng uling, tapos saka ilalagay dito sa machine. Yung carbonizer natin, pwedeng isa lang doon kahit anong mga waste material. Ito po ay alternative para ang aim natin kasi usually bumibili tayong uling galing sa gubat yung minsan, di ba? Ay bawal yun. So ngayon yung mga kalat ngayon na nakikita natin sa tabi-tabi, pwede nating ilagay sa carbonizer kahit mga paklang ng nyog, yung mga patpat, bao o anumang basta biomass na pwede nating i-carbonize o gawing uling. So doon natin ilalagay. Pagkalabas nun, ilalagay po natin dito sa charcoal grinder or pulverizer. So, pag na-pulverize na, ititimplahin natin yon yung gagawin nating briquette, charcoal briquette. Lagay natin dito sa mixer, may timpla yon at na binder. Tapos, pagkatapos i-mix, lalagay po natin dito sa ating charcoal briquette molder. So, ang labas po niyan, ito na yung output ng ating machine. So, kaya kung magkakaroon ka nito ay malaking pakinabang sa environment, syempre sa negosyo, di ba? Malaking potential sa negosyo. Yan yung kailangan ngayon ng mga tao. At yung mga kalat natin na usually kahit yung rice hull or yung ipa, pwede nang i-carbonize po doon sa carbonizer. So, yung ipa kapag kinarbonize natin, hindi na po dadaan dito since maliliit na agad yung particle po nun. Diretso na dito sa charcoal mixer, briquette mixer. Yes po, matagal po yung apoy niyan. Makikita natin yan sa YouTube, di ba? Or sa Facebook, maraming gumagawa na mas maganda yung dingas ng apoy niya at matagal maubos. So, hindi mausok, yun yung isa sa advantage. Yan po. Dito po tayo, meron po tayong mango pulper. So, nakita po natin, yung mango pulper, problema ng Palawan is pulp weevil. Tama po. So, ang pulp weevil ay ang hirap solusyonan kasi hindi natin nakikita doon sa loob ng mangga. That's why nagiging yung mangga natin hindi na ilalabas. Ang nangyayari minsan natatapon lang sa gilid o hindi natin napapakinabangan. So, ang isa sa purpose nitong mango pulper is kunin yung katas ng mangga. So, ipapulp or yung pulp ng mangga at pwede nating gawin yun, i-ferment at gawin nating mga vinegar, pwedeng gawing wine, pwedeng gawing bioethanol. So, yan po yung isa sa pwedeng maging solusyon sa problema natin ng mango pulp weevil na natatapon lang yung ibang mga mangga natin na may mga weevil na, di ba? So, dito, pwede nating ma-address yung problema.
Yung wheel talaga masasama po talaga yun. Wala na tayong confuse, sir. Pero paano sa wine, sir? Yung wine po is, yung katas po niyan is i-ferment po yun. Ang kwan dyan, filtration naman po, may filtration po na kwan. Pero I don't know po kung kung anong epekto ng bibel. Siguro further study pa po yung kwan dyan. O yun po sa x-ray, di ba nakikita naman po. Pero yung may weevil, reject na usually, hindi na nabibili yun or wala nang market value. So, isa sa paraan, mango pulper, or yung isa yung mango dryer, pwede naman po babalatan tapos i-dry. So, yun po. So, ibang alternative po ito sa mango dryer. Meron po tayong rice straw shredder. Ito pong rice straw shredder, usually yung dayami natin, di na napapakinabangan po, di ba? Sinusunog na lang. Tapos, hanggang wala siyang value. So, ang gagawin natin dito sa dayami, ilalagay dito para i-chop ng maliliit, mas mabilis yung decomposition. Yun po yun. Yan yung para sa compost. So, magiging pataba sa lupa. Mas mabilis lang yung process. Opo. Ito po, yung air fryer. So, yung air fryer natin, or dryer, ito po ay ginagamit sa mga chips. So like coconut chips, banana chips. Usually sa atin ngayon ginagawa is solar dryer, 'di ba? Papainitan sa araw. So usually ang disadvantage minsan ng araw is nagbabago yung kulay. So nangingitim, lalo na yung saging. So dito, isasalang natin dyan, merong hot blow air na bubuga. Tapos, habang umiikot yung product sa loob, madadry siya. So, malilesen yung effect ng yung pag-iba ng kulay. Ang purpose po nito, ang unang ginawa ito para sa coconut chips po. So, meron tayong coconut chipper, ito po. Yan, coconut chipper. Meron po tayong mga stakeholder or mga recipient po ng machine na to na nagpapagawa at malakas daw po ang bentahan ng coconut chips. Kung sa atin, parang sa Pilipino kasi ayaw kumain ng nyog, di ba, na parang sinangag o parang kopra. So dito, alam nyo po na paborito daw po ito ng mga Korean, yung coconut chips. So dito, ilalagay yung nyog, tapos magiging chips, tapos isasalang po dito sa air fryer. So, yun yung kabuuan ng ating pong mga machine. Yun po, maraming salamat sa inyo at narito po ang WPU o Western Philippines University na handa pong tumulong sa ating mga stakeholders, sa mga nangangailangan. Masolusyonan po natin yung mga problema natin sa agrikultura at lalo pa nating ma-improve ang buhay ng ating mga kababayan po dito sa Palawan. Maraming salamat po sa inyo.